sinasadya nila, pinangangalandakan nila yung delivery para hintuin sila ng China nang sa ganon makaiyak sila na parang spoiled brat doon kay Uncle Sam na hindi naman tumutulong ni PBBM. Kulang sa diskarte itong si PBBM. Or talagang sinasadya niya na uminit talaga ang hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas nang magkaroon ng dahilan ngang maghimasok ang Amerikano. So, ang alam ko lang, talaga namang dahil bulok na yung Sierra Madre, kung kinakailangan at repair at hindi na i-repair, baka lumubog na yan. Ibig sabihin, baka diniskartehan ng administration ni dating Pangulong Duterte yung pagre-repair ng barko. Kasi ayaw nga ng China, siyempre, kung gagawin mo yung ayaw ng China, palagi kang bobombahin. So, ang sa tingin ko, kung talagang nagkaroon ng repair dyan at imposibleng wala naman, dahil otherwise lumubog na yan, diskarte. At yan ang kulang sa administrasyon nito dahil ang duda ko nga, sinasadya nila, pinangangalandakan nila yung delivery para hintuin sila ng China nang sa ganon makaiyak sila na parang spoiled brat doon kay Uncle Sam na hindi naman tumutulong. Diba? Hanggang ngayon, ang lengguwahe po ni Uncle Sam, freedom of navigation, hinding-hindi niya sinasang-ayunan na may titulo tayo dyan sa mga pinag-aagawang isla at karagatan sa West Philippine Sea. Ngayon, ano naging reaksyon ni PBBM? Aba, unang-una, pinagpipilitan niya, secret agreement daw ito. Secret agreement, ito nga ay linathala at rineport ni Secretary Delfin Lorenzana ng DND noon mismo sa Kamara. At ito nga po ay yung hearing para sa budget ng Department of National Defense. Ayan, papakita ko sa inyo uli yung mga newspaper reports. Nabalita po yan ng GMA News, nabalita po yan ng Reuters, at nabalita po yan ng South China Morning Post. So, ang linalaman nung report ni Secretary Delfin Lorenzana sa Kongreso mismo, kaya nga po hindi sa sekreto, ay meron nga talagang status quo agreement para magkaroon ng kapayapaan sa panig ng Pilipinas at ng China, walang galawan, walang dagdagan. Okay? Now, wala po akong sinabi na pumayag ang Pilipinas na pagkain at tubig lang ang dadaling sa ayungin. Pero may ganun po talagang kasunduan. Hindi po si Presidente Duterte ang pumasok. Ito po ang katibayan. Ito po naman, Inquirer ang nag-report dito. China raises concern over Philippines' reported development plans on Ayungin Shoal. Ito po ay, hindi ko makita, pakilakihan ng petsa. Ang petsa ay 2013. At babasahin ko ha. China raised its concern over the Philippines' reported plans of establishing structures on Ayungin Shoal in the disputed West Philippine Sea. Defense Secretary Voltaire Gazmin and China Ambassador to Manila, Ma Keqiang, discussed issues on Ayungin, among others, on the sidelines of the commemoration of the International Day of United Nations Peacekeepers on Wednesday at Camp Aguinaldo. At ano yung mga pinagkasunduan ni Secretary Gazmin, panahon po yan ni Presidente Aquino at ng Chinese Ambassador. Yun nga, na pagkain at tubig lamang ang ipapadala sa Sierra Madre. So kung meron pong nakipagkasunduan na pagkain at tubig lang ang dadalhin, hindi po si Presidente Duterte, kung hindi si Presidente Aquino. At ito pong patunay. Baka sasabihin na naman nila, wala. Bakit kaya itong si PBBM, nagpipilit na secret, nasa periodiko yan? Well, kasi nga po, ang duda ko, pinupoliticize niya yung issue. Gagamitin niya itong issue ito para sabihin taksil si Duterte para magalit ang sambayan ng Pilipino. Pero ikaw naman, PBBM, sa panahon ba naman ng internet, lahat yan, tanong mo lang kay Google, nandyan yan. Kung sekreto yan, bakit may write up sa Google? At ngayon, makikita rin natin na ang nakipagkasundo pala na wag mag-deliver ng tubig at pagkain lamang ang i-deliver ay panahon pa ni Presidente Aquino. Now, masasabi ko ba na pumayag si Presidente Duterte na tubig at pagkain lang? Hindi, kasi sinasabi ko lang naman talaga yung sabi niya, siguraduhin yung walang sundalo kong mamamatay dyan. Yun nga po ang pagkakaiba talaga ni Presidente Duterte at ni PBBM, kulang sa diskarte itong si PBBM. Or talagang sinasadya niya na uminit talaga ang hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas nang magkaroon ng dahilan ngang maghimasok ang Amerikano. So ulitin ko po PBBM, alam ko hindi ka natapos ng college, pero siguro naman marunong ka magbasa. Basahin mo na lang yung mga periodiko
kung saan na-report po yung pagpasok sa kasunduan na status quo. Kaya nyo naman pong bumasa, I'm sure. Miski wala kang college degree, kaya nyo basahin yan. At makikita nyo po na sinabi pa yan ni Delfin Lorenzano sa Kamara mismo, sa budget hearing. At basahin nyo na rin yung Inquirer article na si Secretary Gazmin sa panahon ni Presidente Aquino ang nakipagkasundo na tubig at pagkain lang ang iahatid. Hindi po si Presidente Duterte. O baka na naman sabihin nyo hindi nyo alam kung ano yung naging kasunduan. Nakakapagtaka nga sabi niya, I'm horrified. Horrified na hindi niya alam kung ano yung agreement na yun. Bakit ka horrified? Hindi mo alam. Tapos ngayon, sinabi na nga ni Presidente Duterte, hindi po yan sekreto, hindi ko style magtagos taong bayan. At talaga naman po ang pinangalandakan niya yan sa buong Pilipinas. Dahilan nga kung bakit nagkaroon ng kapayapaan sa panig ng Pilipinas at ang China. Pero nagpapimilit siya, secret agreement. Anong secret agreement na lathala yan? Ewan ko lang po, baka naman pati pagbasa may problema kayo. No? Pero basahin nyo lang po yung mga periodiko. Okay? Ngayon, sino ngayon na may secret agreement? Ay ako ang duda ko, si PBBM ang may secret agreement. Kasi tignan ninyo bago siya pumunta ng Amerika ng unang beses, talagang naninindigan siya. China is our most important partner. Pagpapatuloy ko ang independent foreign policy. At ang unang niyang pinuntahan talaga ay si Xi Jinping sa China. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos pumunta ng New York at pagkatapos nakipag-usap sa State Department, nabaliktad na. Siya ay totally tinatawag na niyang bully ang China. Siya ay pro-America na. Bakit? Alam naman natin, unang-una, meron siyang civil contempt. 300 million ang pinagbabayad sa kanya ng korte. Kasi ayaw niyang sabihin kung nasan yung mga nakaw na yaman niya sa Amerika para pambayad dun sa mga human rights victims. At it's a matter of fact, meron na nga po na contempt na may isang aide, si First Lady, na nagbebenta ng painting na talagang finiris ang mga ari-arian ng mga Marcos sa Amerika. Kasama na po dyan, buildings. Yung isa ata, yung Trump Building, yung may isa pang building sa Fifth Avenue. Abay, building ang pag-aari nila, hindi lang mga kondominium, Sos Mariosep, hindi ko maintindihan kung paano naman nila nabili ang mga yan. Pero yan yung mga panahon kasi na marami rin binili si First Lady para sa gobyerno. Kasama na yung Fifth Avenue na Philippine Center at saka yung bahay ng ambassador dyan sa 61st Avenue na social na address din yan. So, marami po talaga mga tanging yaman dyan. At kung merong secret agreement, siguro yan pong dahilan kung bakit bumalentong ang PBBM sa issue ng China at ang Amerika. Dahil sa usaping tagong nakaw na yaman sa Amerika. Tama ba ako mali? Unreasonable ba ako? Hindi. Hindi naman ako nagbobola na may naroon siyang tagong nakaw na yaman na hanggang ngayon nga naka-contempt order siya dahil ayaw niyang sabihin sa hukuman kung nasaan yung mga pag-aari na yan. That's a matter of record po. So, meron po akong dokumento na pwedeng ipakita sa inyo dahil lahat naman po ng dokumento sa Amerika na mahukuman ay nakikita sa internet. So mga kaibigan, PBBM, wala pong secret agreement si Duterte tungkol sa West Philippine Sea, isinapubliko po yan. Pero ikaw, PBBM, ano ang naging secret agreement mo na naging dahilan na bumalentong ka sa Amerika? Ito ba ay tungkol sa inyong mga tagong nakaw na yaman sa Amerika? Anong mga reactions ng ating viewers? Tignan natin. Okay, Winnie de Guzman, hanggang kailan po tayo magtitiis sa mga kartaduhan ni Kuting Spokes? Nababagot na po ako. Well, konting tiyaga na lang po. Rosario Amansek, nakaabot from London, Ontario, Canada. Hello po. John Ray Carpenter, drama lang ni Polboronic President yan. Ako, kayo talaga. Janet Baredo, hi po, Attorney Harry Roque, always watching from Lebanon po. Okay.